Okay, so good morning. Dito muna tayo sa kabilang side mag-start. Okay, so magdidilig lang naman tayo dito maya-maya. And ito yung Olmete natin noong 21. Medyo hindi masyadong maganda yung tubo niya. And ito, isasabay natin to sa harvest sa katapusan. So kung mapansin nyo, ito, medyo, hindi ko sure kung halata sa video, pero medyo lanta yung dahon niya kasi nga, kailangan niya na ng dilig. So ito, mga dahon to ng cucumber natin na ayan o, natuyo. Kakaiba siya, ma-brittle agad pag natuyo yung dahon ng cucumber. So sa palagay ko, itong isa ay hindi na makaka-recover. Ayan. So, tingnan na lang natin yung isa kung magtutuloy-tuloy pa. Kasi meron siyang bungad dito. Hindi ko lang alam kung tutuloy pa yan. Pero tingnan natin. So, mukhang surviving pa naman siya. Possible reason din dahil sa sobrang init. Pero yung in terms of temperature naman nito nung tubig niya, hindi siya ganoon kainit eh. Palagay ko talaga dun sa nutrient solution, sa nutrient na naibigay ko, masyadong naging concentrated after several days. Kaya ganun naging reaction niya. So tingnan din natin tong mga cherry tomato natin and bell pepper. So ayan o, gumagapang pa rin naman siya eh. So itong isa. Pero nag-trim na ako kasi nga tuyo na siya. So tinrim ko na yung mga hindi naman kailangan. Then hopefully yung iba, or hopefully siya ay makarecover pa. Tingnan natin after several weeks pa. So ayan, goods naman dito. And ayan, observe ko lang. Tapos ito pala, balitaan ko lang kayo. Meron na siyang mga ugat. Ayun na, may ugat na siya. So i-transplant ko na yan dun sa kabila. Tapos ito, nasobrahan talaga to ng putol, kaya hindi na siya magkakaugat. So wala na siya. So, madadagdag natin yung 4 na yan dito. So, sa palagay ko to, okay na to, established na tong mga to. So, hindi siya ganun kahirap alagaan, itong lemongrass. So, sa palagay ko, magpapadami tayo niyan dyan. Then, in terms naman dito, so, may screen pa rin naman yan. So, wala na masyadong ibon dito, pero nanggagaling sila dun sa kabilang side. Then, baka pumupunta pa rin sila dito. Pero, yun nga, ayun, nagkakaroon siya ng bagong usbong dito. So, hopefully, kahapon kasi hindi natuloy yung gagawa. So, sana ngayon matuloy naman. Para at least, kahit sabihin mong partial, masimulan na. Gusto ko kasi masimulan na. Tapos, ito yung 26 natin. So, kung ikukumpara mo, yun, 21. Ito, 26. Mas maganda yung tubo dito kaysa doon. So, ibig sabihin, hindi nga ganun kaganda yung halaman natin doon. So, possible ibigay lang din natin yung mga harvest natin doon. Ito naman, mukhang nagkakabulaklak na to itong bell pepper. So, nakapagpatubo na tayo ng bell pepper dito dati, yung buto na ginamit natin galing palengke pa. So, hopefully mag-okay siya. So, tumutubo na rin naman to. So, pagkat natapos tong bubong, hopefully after 3 days, kasi sabi 3 days lang naman ako kaya nang tapusin yan. Ang tanong lang, kailangan nila masimulan para magtuloy-tuloy. So ayan, yung tanim natin nung April 10. Tapos ito yung April 5 ba to? April 1. Ito yung tatlo. Yan, ito yung nagka-issue kasi nga butas pala yung container ko. Yan yung mga ganyang container. So hindi mo na ako gumamit ng ganyan. So ito yung next harvest natin sa katapusan na tinanim natin noong March 16. So, to be honest, hindi sila ganun kalaki tulad ng inaasahan ko. Kung i-compare ko sa dati, siguro na rin sa medyo parang nasisikipan sila or kung ano man. Tapos, ito yung mga seedlings natin. So, magdidilig tayo ngayon. Tapos, maganda yung tubo ng cherry tomato doon. No? Nga pala, yan. Ito pa yung natira. So, maliban dyan, ano pala siya? April 5. Ito pala yung cucumber. Yan. Nilipat ko na siya kasi nga sobrang tumataas na siya doon. So nilipat ko na siya. Bala ko siyang i-set up doon. So ililipat ko na rin siya after ng video na to. So magkakaroon tayo ng panibagong babantayan na cucumber.
So, ang kinaibahan nito kasi nasa lupa siya. So, hindi tayo masyado magkakaproblema in terms of nutrient solution. Kasi nga, organic or yan, yung nasa soil siya. So, ito, tine-check ko rin yung mga nutrient solution yan. Yun nga, tumataas nga talaga siya. So, dito sa mga fruiting natin, kailangan natin bantayan yung concentration ng nutrient solution. Kasi nga, pag sobrang taas, masusunog sila. Siguro ganun yung nangyari doon sa ating cucumber. Ayun. So, hopefully, mag-start na ng gawa ngayon. Kasi excited na rin ako. Makita yung result and ma-check natin kung mag-i-improve ba yung pag-grow natin ng lettuce. Kahit sobrang init ngayon, tutuloy natin yan. Pero kita nyo naman, medyo hirap sila. Pero yun nga, iniisip ko, pagdating ng malamig na panahon, since na-train na tayo sa mainit, I think malaki yung magiging improvement natin pagdating ng malamig na panahon. So mas mag-enjoy tayo doon. So ngayon, tiis-tiis lang muna, we learn as we grow. Okay? So, yun lang naman. Thank you very much. So, dito tayo magtatapos para medyo maganda yung background natin. And, malapit na nga pala mag-open tong SM Caloocan. Ang alam ko may 17 daw. Magbubukas na yan. So, kita-kits na lang tayo dyan. Bye-bye.